Pag-usapan pa natin ang karumal-dumal na krimen na ito sa Pavia, Iloilo. Kasama si Mobile Journal Kayla Macantan. Kayla, linawin lang natin itong suspect at si Ana ay magka-live-in noon. Pero gaano na ba katagal mula nung maghiwalay sila? Yes, tama yun, Pops J. Sa katunayan, 3 na yung kanilang anak at lahat ito ay menor de edad. So, hindi din na sobrang tagal pa nung kanilang pagsasama. At yung, ayon ito sa babae, sa panayam sa isang local media, na sabi niya na nung mga nasa 4 na buwan na, Pops J, simula nung siya ay umalis dito sa poder ng kinakasama, kasama yung kanyang mga anak. Dahil ibinahagi nga niya, Pops J, itong isang insidente kung saan meron daw biglang tumawag sa kanyang messenger. At nung sasagutin na, bigla naman daw siyang blinak, kaya hindi niya nalaman kung sino. Pero parang yun yung naging punot, ugat din kung bakit sobrang naging parang seloso at paranoid itong kanyang kinakasama na tuwing umiinit yung ulo, tinatanong sino ba yung tumawag na yun, na wala namang idea itong babae. Tapos may mga salita rin na binitawan itong kinakasama, itong suspect na papatayin daw niya itong babae, pinapapili pa nga, Pops J, kung ano daw gusto, itak, bolo. Yun yung kanyang mga salita. Kaya syempre yung babae natakot, talagang umalis na siya dito sa kinakasama niya, bit-bit yung kanilang 3 anak. Pero Kayla, paano nalaman ng suspect na nandun yung biktima sa salon kung saan nagtatrabaho si Ana? Yes. Natsyempohan lang ba o pinlano talaga? Oo, hindi natin sigurado, Pops J, kung talagang paano nalaman. Pero yung teorya ng mga pulis, pwede kasing may mga kakilala kasi itong suspect, talagang maraming mga barkada rin na taga doon sa lugar. Natimbrihan siya. Maaari na may nagsabi sa kanya na nandoon yung lalaki, nakitang magkasama sila doon sa parlor. Kaya nung nakarating dito sa ating suspect, talagang pinuntahan niya. At nagkaroon pa nga daw ng konfrontasyon. Medyo kasi, Pops J, iba talaga yung sinasabi ng suspect at yung babae. Kasi yung suspect parang ang kanyang pinapalabas okay pa yung kanilang pagsasama at nagloko daw itong babae. Pero yung babae naman, sinasabi niya na yan nga, na ilang buwan na silang hindi nagsasama dahil nga talagang natatakot na ayaw na siya, talaga niya. Takot na siya dito sa kanyang kinakasama sa suspect. Kayla, saan galing yung ginamit na baril ng suspect? Oo. Itong kanyang weapon, Pops J, ay homemade, no? Okay, paltik. So, kaya yan din yung isang nabanggit ng mga pulis na sana kasi may kalakip na kaso pa na pwede, pero dahil homemade, wala silang maisasampa regarding dito. So, nag-focus na lang muna sila dito sa murder. At sa ngayon kasi, Pops J, dahil kahapon lang din nangyari ito, inuna nilang asikasuhin yung kaso. At hindi pa din talaga nila natututukan na nakakausap yung babae, yung kinakasama. Kayla, tanghali na ganap yung pamamaril. No? Marami bang nakakita doon sa mismong insidente? O nakapanlaban ba man lang yung biktima? Actually, Pops J, may mga tao din doon sa parlor. Hindi man siya sobrang dami, pero may mga tao pa din na nakakita. Sila nga rin yung agad na nag-report sa mga pulis na may ganong insidente. At etong ating suspect kasi parang pasugod nung dumating, kaya nagkaroon talaga ng sagutan sa pagitan niya at dito sa victim at doon sa babae. Pero hindi nila in-expect na meron palang armas na dala at biglang bubunot itong suspect nga. Correct. Kaya sobrang bilis ng pangyayari. At yung tama kasi, Pops J, parang sa likod at sa braso, talagang isa man lang siya, talagang yun yung dahilan para masawi yung ating victim. So, dead on the spot talaga, kahit na mabilis na nakatawag din ng tulong. Kayla, nasa kaninong poder ngayon yung mga anak ng suspect at ni Ana? Yung 3? Oo. Sa ngayon, Pops J, nandoon pa rin sa kanilang nanay, kay Ana. At ayon sa kanyang mga panayam na ibinigay, talagang gusto niyang ituloy yung kaso laban dito sa kinakasama dahil nga din sa takot. At mailan din akong interviews na napanood, Pops J, eto namang suspect. Nagbigay pa siya ng statement na sabi niya, wag daw papatayin kung hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Yun yung kanyang binigay na statement, no? Pero kahit na may pagsisisi sa kanya, hindi na natin mababalik yung buhay na nasawi. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Kayla Macantan.